Kaugnay pa rin sa naganap na pagsabog sa Bukidnon, makakapanayam natin si Colonel Resty Padilla, spokesman ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po. Good morning, Howie. Good morning sa nakikinig po sa atin ngayong umaga nito. Sir, may update na ba dito sa investigasyon na ukol sa pagsabog sa Bukidnon? So far, ang nakuha lang namin ngayong umaga, siguro na-report nyo rin kasi isa kayo sa unang nakakover dito kagabi. From the 9 that were reported killed kagabi, 11 na po ngayong umaga, tapos 21 pa po ang nasa ospital. Yes, pangalawang beses na raw itong tinarget, no? Itong kumpanya ng Rural Tours Bus Company. So, sa palagay ninyo, ang target dito hindi isang grupo ng mga individual, kundi ang kumpanya mismo? Maaari po yun, pero ang lead po sa investigation pagka sa ganitong mga pagkakataon ang ating po mga kasamahan sa kapulisan, tina-turn over po namin sa kanila lahat ng pwede na nakakalam namin na ebidensya o kaya ano bang impormasyon. So dahil pangalawang insidente na ho ito ng bombing dito sa Rural Transit Mindanao Incorporated o RTMI, yan po ang isa sa mga anggulong tinitingnan nila. Pero hindi pa ho conclusive yung mga lumalabas na findings nila, kaya kami suporta lang po kami. Kaya kung may makuha ko pa kaming impormasyon na naiipon ng ating mga kasamahan dyan sa 4th Infantry Division, sa police po namin ito-turn over. Dito ba sa bombing, halimbawa dun sa uri ng IED na ginamit, meron bang indikasyon na posibleng gawa ito ng isang terrorist group? May indication, Howie, any kind of IED, iilan lang ang may kakayahan na gumawa niya. And most of these are sa extremist groups na nandyan sa lugar at iba pang lugar ng Mindanao. Doon sa mga napulot ninyong mga debris o mga nakita ninyong ebidensya, anong klaseng IED ito? Ang initial report po, mukhang nanggaling sa mortar shell, yung unexploded bomb na, yung unexploded rounds ng isang mortar na ginagamit sa field. So hindi ito basta pwedeng gawin sa bahay ng ordinaryong kriminal, no? Kailangan may access sa yung mga seryosong o malalaking military equipment katulad ng mortar. Opo, karamihan po ng unexploded ordnance nanggagaling po sa field. Pagka meron pong mga enkwentro sa field, maingat po tayo na pag alam natin hindi pumutok yung round, sinisikap po ng ating kasundaluhan ay recover lahat ng mga rounds na yan. Kasi po, ang nagiging gamit ng mga unexploded rounds na yan ay IED nga na katulad ng ginagamit sa mga bombing ngayon sa Mindanao. So sa Mindanao po, sino-sino po ang gumagamit ng mortar? Yung Armed Forces of the Philippines, of course, meron, no? Pero yung mga ibang grupo ba o may mga rebelding grupo dyan sa Mindanao na gumagamit din ng mortar? Ang lahat po ng mortars ay nasa inventory po ng ating sandatahang lakas. May ibang unit po na dito sa buong Pilipinas po na nai-issuean yan katulad ng kapulisan pag may mga patrol base sila. Pero madalang po yun. Karamihan po talaga military. Ang issuance po niyan ay confined lang sa ating mga unit. So, yung mga rounds po na yan, karamihan, dahil po sa mga enkwentro karamihan na na-recover or yung mga pilferage na matagal na nating na-focus na ito. Okay, so ang sinasabi nyo, Colonel, dahil nga gawa sa mortar round yung IED na yan, yung sumabog dun sa loob ng bus, malamang ay napulot yon o napilfer itong mortar na to mula sa military? Opo, malaki po ang posibilidad na isa yung yan sa mga unexploded ordnance na napulot sa mga nangyaring enkwentro natin sa field. Okay, maraming salamat po, Colonel Resty Padilla. Maraming salamat, Howie, and magandang umaga sa inyo lahat.